Chapter 38. Lovely Scenery. Apple. Sa huli wala na akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lang at puno ng awang panuorin siyang magdusa dahil sa sakit. Nakakapanibago rin kasi for the first time nakita kong ganito ka vulnerable ang tinagurian nilang King of Evil Doings. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Clarice sa oras na makita niyang ganito ang fiancé niya? Ang unfair din ng lalaki ito sa totoo lang. Kahit kasi na tagaktak na ang pawis nito at may iilang bahid ng dugo sa mukha niya, hindi pa rin nababawasan ang taglay nitong pasikil sa anyo. He still looks so hot and beautiful, while struggling to beat away the pain. Napakunot ang noo ko nang mapababa ang tingin ko sa lantad na dibdib ng lalaki. Nagtataas baba ito ang mayroong iilang butil ng pawis na naglalagay lakbay pababa sa patag na malabulubundukin niyang tiyan. Pareha sila ni Sayo na may abs at may ganitong linya. Ano nga pala yung tawag doon sa pavilion niya na nasa ibaba ng tiyan niyang mga lalaki? Hindi ko alam kung ano ang tawag dito pero ang gandang tignan sa kanya. Napakamot ako sa ulo ko bago ko napagpasyahan na tumayo at magtungo sa banyo. Kumuha ako ng isang bimpo at palanggana. High-tech itong shower ni Sayon kaya nitong maglabas ng malamig o mainit na tubig. Nagtimpla ako ng maligamgam na tubig at kinuskus ko sa sabon ang malinis na bimbo. Nililinisan ko si Xavier para maginhawaan siya, baka mapalis din yung sakit. Pagpanalitan ko na siya ng damit at presko na. Matapos kong maihanda ang tubig at bimpo ay sunod kong pinunta sa closet ni Sayon. Kumuha ako ng isang puting pantulog na pulo at pajama. Pinili ko yung madaling isuot na yung lantad dapat yung dibdib para hindi magalaw yung sugat na tinahi ni Doc. Bibisita naman si Doc bukas para i-check si Xavier pero sa ngayon kailangan ko siyang i-monitor at alagaan ng mabuti. Trabaho ko yon bilang isang future nurse. Muli akong lumuhod sa gilid ng lalaki at bago ko pa idampi sa braso niya ang bimpo, ay pinasadahan ko muna ng haplos ang malambot niyang buhok. Strange. Ang gawin ko iyon ay ang maramdaman kong kakaibang saya. Lilinisan kita ha, paalam ko sa lalaki na hindi na nakapag-protesta pa ng dahan-dahan kong tanggalin ang suot niyang pulo. Napapadaing si Xavier at may mga pagkakataon na mahina pa itong napapamura. Sa tuwing gawain ko niya iyon ay hahaplusin ko na lang ang pisngi niya at kakalma na siya. Natatakot na ako at nag-aalala kasi hito at ganito ang lagay niya. Hindi ako sanay na ganito si Xavier. Walang pagkailang at puro ang pag-alala ng maramdaman kong habang pinapasadahan ng aking kamay ang dibdib niya papunta sa nakakaakit niyang tiyan. Mayroon pang pagkakataon na napapanguso ako lalo na nang maramdaman ko kung gaano katigas ang muscles ng lalaking ito. Matatapos na pagpapakalma ko sa lalaki habang inaalis ko yung mga dugo na nasa ibabang braso niya, ay matapos ay maingat kong isinuot ang pulo na iniwan kong hindi nakabotones. Chinik ko pa ang sugat niya at tiningnan ko kung may natanggal na tahi. Muli akong bumalik sa banyo at pinalitan ng tubig at bimpo. Babalik na sana ako nang maalala kong kailangan kong tanggalin ang pants niya na kailangan ba talaga yun? Muli akong nakaramdam ng pag-iinit ng magkabila kong pisngi. Nasimulan ko na, ngayon pa ba ako titigil kung kailan matatapos na? Mariin ko na lamang nakagat ang labi ko at magkabalik ako sa kwarto ay dahan-dahan kong hinawi ang kumot at tumatakip sa pang-ibabang bahagi ni Xavier. Nakasuot pa siya ng pants at merong bakas ng dugo yung pants niya. Nakakainis bakit hindi ko naisipan na ipaalis kay Sayo na kanina. Lord, hindi naman po ako gagawa ng masama. Huwag po kayong magagalit. Taimtim muna akong mumuni-muni bago pumuhisto sa pagitan ng hita ng kawawang lalaki na parang walang kamalay-malay sa mga ginagawa ko. Hindi po ako mabubuso, sadyang mabait na tao lang ako. Napabulong na lang ako sa hangin dahil sa sobrang kaba at hiya. Nanginginig ang mga kamay kong tinanggal ang pagkakalagay ng belt niya. Bawat galaw ng kamay ko ay siyang paglunok ko.
na nasaan ang oxygen tank. Kailangan ko yata ng oxygen tank. Ngayon, nang maalis ang sinturon ay sunod ko nang pinagtuunan ng pansin ang buton niyang pantalon. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kahirap magtanggal ng pants. Pawis na kasi ako sa daig at daig ko pa ang nakabilad sa araw. Natatakot kasi ako sa kung anong sasalubong sa akin sa oras na makaisip ko na itong mahiwagang zipper. Mas lalong nanginig ang mga daliri ko, yung tipo ba nila nakukuryente na ito. Hindi din nakakatulog ang mabilis na pagpintig ng puso ko na para bang nasa harapan ko ang isang giyera. Lord, hindi po talaga masama itong hangarin ko. Gusto ko lang makatulong. Pikit ang mata ko nang dahan-dahan kong ibaba ang zipper ni Xavier para sinisigawan ko ang mga zipper na hindi dahil rinig na rinig ko ang tunog nito. Hindi pa rin ako makakahinga ng maayos dahil sa mga pinagagawa ko. Matapos kong magawa ang dapat gawin ay lumakbay naman ang kamay ko papunta sa waistband ng pantalon. Ibaba ko lang to at hindi sasama yung boxer. Hindi pwedeng masama yun kasi baka tuluyan ng maaabuso itong mga mata ko. Dahan-dahan at puno ng ingat nang hilahin ko pababa ang pantalon ni Xavier. Bawat segundo ay pagbaba ng pantalon niya ay siyang paglubog ng pangako ko kung hindi ko titingin. Na naka-attempt kasing tumingin. Curious ako kung anong itsura nun. Hindi naman siguro masama kung titingin ako para maisuot ko itong pajama. Napapikit ako ng mariin at bago ko muling ibukas ang mga mata ko, ay umusal muna ako ng maikling panalangin. Ito na naman lalong nagdiwang nang makawawala ang puso ng unti-unti kong idinilat ang mga mata ko at iniharap ito sa katawan ng lalaking walang kaalam-alam na nangyayari sa kanya. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit ko pang naipikit ang mga mata ko at wala sa sariling napayuko upang suriin ng mabuti ang kakaibang bagay na nasa harapan ko. Ganito ba talaga yun? Sobrang laki naman yata ng nakabukol. Napaawang ang nangangatal kong labi dahil sa sobrang nakamangha. Nakasuot na naman siya ng boxer pero ngayon lang talagang nakakita ng ganito kahit na hindi ko naman talagang nakikita kasi may piraso pang nakaharang. Bakit yung nasa brochure ni Mamang ang liit ng umbok? Bakit ito ang laki? Dumako ang tingin ko sa maamong mukha ni Xavier at nang mapansin kong lukot na ang mukha nito ay nagmamadali kong isinuot sa kanya ang pajama. Oo, okay lang yun. Apple, baka talagang ganoon yung kay sir mo. Malaki at ano ba itong iniisip ko? Wah, pakiramdam ko ay tinakasan na ako ng pagiging inosente ko dahil sa mga pinagagagawa ko. Wala akong ginawa. Naiiyak akong sigaw at dahil sa kagustuhan kong matulog na lang at agad kong dinampot ang bimpo at pabagsak na balikat na pinunasan ang maamong mukha ng lalaki. Dahil sa paglilinis ko ay ngayon ko mas na-appreciate ang biyayang meron ang taong ito. Makakapal ang kilay at pilik mata ni Xavier, matangos ang ilong ng pangahan. Halata din na hindi ito purong Pinoy, lalo na dahil nakikita ko kung gaanong katulis ang ilong ng lalaking ito. Napangiti pa nga ako nang mapunta sa panga niya ang kamay ko. Tila inukit ng mga napakagaling na sculpture. Hay, pansin ko lang na sila magkakapatid mukhang anghel pagtulog, pero pagising nagmumukhang anak ng kadiliman. Sunod na naglakbay ang kamay ko papunta sa nanunuyong labi ng lalaki. Ang ganda din. Ano kaya ang pakiramdam na mahalikan nito? Napatigil ako sa ginawa akong paglilinis sa kanya nang maalala ko yung nangyari doon sa bar. He almost kissed me but he didn't. Napatayo ako sa mukha ni Xavier at malungkot na iniligpit ang mga ginamit ko. Bakit ako malungkot? Naisip lang kasi na parang nag-iiba ang ugali ko pagdating sa kanya. Hindi ko na napipigilan ang sarili ko at nakakagawa ako ng mga kabaliwan sa tuwing si Xavier na ang pinag-uusapan. Hindi dapat ako maging ganito. Chapter 39.
Men of the Evil. Apple. Hindi din ako nakakapagpahinga ng maayos kasi oras-oras na napapaungo si Xavier dahil sa sobrang sakit ng sugat niya. Nangangangati na nga itong mga kamay ko para isaksak sa kanya yung syringe, kaya lang pinigilan ko kasi baka gantihan ako nito, pinagawa ko yun. No choice, tuloy ako ngayon, kundi ang maupo dito sa gilid, yakap-yakap ko ang mga tuhod ko habang pinapanood ang lalaking noon lang ay kinaiinisan ko. Aaminin ko na nainis ako kay Xavier dahil ang ugaling mayroon siya, nakakairita at napaka-straightforward niya. Tapos palagi na lang siyang nagbabanta at habi na niya yata ng lalaking ito ang manakot. Hindi nga ako nagtataka kung bakit maraming gustong pumatay sa kanya. Hay, naiinis ako sa kanya at magagalit dahil kasi hindi makatao yung ginagawa niyang pagbilis sa akin. Pero kasi may nakikita ako sa mga mata niya tuwing titigan ko siya. I can see sorrow and plain sadness. Mukha mang demonyo ang lalaki ito pero alam kong hindi lang yun ang meron siya. Napabuntong hininga ako at hindi ko alam kung ilang oras na akong pabalik-balik sa pag-aasikaso sa kanya. Basta ay nagising na lang ako na nakahiga na sa kama at balot pa ng kumot. Umaga na, anong oras na kaya? At saka, paano akong napunta dito sa kama? Tinapunan ko ng tingin ang lalaking nasa tabi ko. Tulog pa rin siya pero mukhang medyo maayos na ang lagay niya kasi hindi na lukot yung noo niya. Morning, pabulong kong asik bago ako dumukwang upang tingnan ang temperatura ni Xavier. Inidikit ko ang likod ng palad ko sa noo niya at hindi ko maiwasang mapangiti nang maramdaman kong bumaba na ang lagnat niya. This is a good sign, I guess. Lulutuan kita ng lugaw, imporma ko sa lalaki na wala pa ring imik. Paano nga naman siya iimik kung tulog? Hay, sa Apple, nagugutom ka na naman siguro. Umibis na ako sa kama at bago pumasok ng banyo ay inayos ko muna ang kumot na tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan ni Xavier. F, kung totoo lang ang fairy tale, baka nainggit na si Aurora sa pagiging sleeping beauty nitong lalaking ito. Akmang lalakad na ako palayo nang mapansin kong humaharang na naman sa mga mata niya yung buhok niya. Hindi kaya naiirita siya? Hindi ko naman pwedeng pakialaman yung buhok niya kasi halatang isa yan sa mga asset niya. Siguro iPhone ko na lang mamaya, top man. Isang nag-iinis na ngisi ang sumilay sa bagong gising kong mukha. Naalala ko kasi yung mga pamuni na binigay sa akin ng mga bata dito. Ipapahiram ko kay Xavier yung mga ribbon. Matapos kong masigurong maayos na ang pasyente ko ay nagtuko na ako sa banyo para naman ayusin ang sarili ko. Naligo lang ako at nagbihis bago lumabas ng kwarto. Good morning, ma'am. Bati sa akin ang mga tauhan ni Xavier na nandito sa sala. Ginitian ko silang lahat yung totoo. Required bang magaganda ang itsura ng mga ito? Good morning. Kumain na ba kayo? Tanong ko sa mga lalaki na abot hanggang tenga ang mga ngiti ngayon. Ang gagwapo nila, kung siguro nandito sina Red, baka kanina pa nga sing sa mga babaeng yon. Nagluluto pa si Don. Sagot ng lalaki na nakatutok ang mga mata sa TV. Ang word niya, karaniwan kasi ang mga lalaki na nakakilala ko, hindi ang panunood ng basketball pero itong lalaki na to, nanonood siya ng Powerpuff Girls. Yun yung totoo. Mahilig ka pala sa Powerpuff Girls? Nagtataka kong tanong sa lalaki na naguguluhan akong tinapunan ng tingin. Kulay brown ang buhok nito at mga mata. Moreno siya at tulad ni Xavier ang matangos ang ilong at pangahan. They're cute and kind. Bakit hindi ko sila papapanoorin? Nagtataka niyang tanong din sa akin. Napatikim na lamang ako. Oo nga kasi, bakit niya hindi magugustuhan ng isang barakong tulad niya ang Powerpuff Girls? Lalakad na sana ako pabalik sa kusina nang maagaw naman nang pansin ko ang dalawang lalaki na kulang na lang ay magsapakan habang may nilalaro sa mga cellphone nila. Hala, magkamukha sila. Namangha akong napalapit sa dalawa na napatigil sa paglalaro at nagtataka akong tinitigan. Ngayon lang ako nakakita ng identical twins. Ang cute nila lalo na at walang pinagkaiba ang dalawa.
Ang bubo mang tank singhal ng isa pang na nakasuot ng kulay itim na plain shirt. Bubo kasi yung hirit naman ng kakambal niyang nakatitig pa rin sa akin ngayon. Ma'am, okay lang kayo? Nagtataka niyang tanong sa akin pero napailing na lang ako. Dahil sa sobrang panggigigil ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na kurutin ang pisngi nito. Napatigil yung nakaitim at nanlalaki ang mga mata kong tinitigan. Pasensya na, ang cute nyo kasi nakakahiya kung wika. Bakit ginawa ko yun? Gutom na talaga ako. Kung ano-ano kasi ang pumapasok dito sa isip ko. Pins ng chicks to. Tila wala sa sariling utos sa akin ng lalaking nakaitim. Ang cute talaga kasi nilang kambal. Napatawa na lamang ako dahil sa request niya. Akala ko kasi ay magagalit ito dahil pinisil ko ang pisngi ng kakambal niya pero mukhang nainggit pa ito at gustong siya ang pisilin ko sa pisngi. Hihihi, ayoko namang magtampo ito kaya wala na akong magawa kundi ang pisilin din ang pisngi niya. Sagad pa ang ngiti ng lalaki matapos kong gawin iyon. Pansin ko na itong kambal ang may pinakamaliit na kambal. Mukha silang may lahing Amerikano kasi ibang-iba ang mga mata nilang kumpara sa mga kasamahan nila. They're both pale and tall, hindi anong kalakihan ang katawan at medyo kulot ang buhok. Kaya nga nasabihan kong cute kasi sa totoo lang, sila lang yata ang hindi nakakatakot sa mga tauhan ni Xavier. They are Keen and Con, the group sniper. Napasinghap ako at otomatikong napatingin sa direksyon kung saan galing ang boses. Doon sa may pintuan at kita ko ang isang lalaki na nakasandal sa pader at nakahalukip-kip sa kanina pa siya dyan. Matangkad ang lalaki, matipuno ang katawan at tulad ng iba ay may ipinagmamalaki din ito. Pero pansin ko na meron silang piklat sa pisngi niya. Nagmumukha tuloy siyang bad boy, lalo na at meron pa itong kulay itim na hikaw. Itim na itim ang mga mata ni Kuya, manipis ang labi, matangos ang ilong, at makakapal ang kilay pa parang tulad nila Xavier. Ang mukha nila Xavier sayon at ang lalaking ito ay may pagkakahalintulad. They all look half Russian and British. Namamalikmata lang ba ako? Inaantok akong tinitigan ni Kuya at nang siguro ay nabingi siya sa tunog na nanggagaling sa TV, ay pinagpatuloy na niya ang pagpapakilala. That weird man who loves cartoons. He is Lion, the group's fighter and frontman. Tinuring niya si Kuya na nanonood ng Powerpuff Girls hanggang ngayon. Mukha ngang wala itong pakialam sa nangyayari sa paligid niya. I am Zlat, the group's leader. Pagpapakilala niya sa sarili niya, kaya mas lalo lang ako natakot sa kanya. Siya ang leader ng mga tauhan ni Xavier. He must be as strong and powerful to gain that kind of position. Sunod-sunod akong napalunok nang magpapakilala sana sa kanya nang unahan ako ng isang mahinhinang boses. I am Donovan, the leader's jewel. Sabay-sabay na gumawi ng tingin namin sa lalaking nagsalita at halos masyak na talaga ako dahil sa narinig at nakikita ko. Nakatayo ngayon sa entrada ng kusina ang isang lalaki na nakasuot ng pink na apron. Hindi malaki ang katawan niya pero matangkad ito. Maputi si Donovan at may kahabaan ang buhok. Gwapo din ito ngunit may kakaiba na taglay niyang anyo. He looks like man but may hint na kahinhinan ang mukha niya. Nakadagdag pa sa karisma niya ang hindi kalakihang nunal na nasa gilid ng kanang mata ng lalaki. The man smiled at me before winking at someone who's at my back. Ramdam ko ang paglakad palapit ni Slade sa amin at mas lalo akong nagulat nang lumapit si Slade kay Donovan. Hindi ako makapaniwala na ang bad boy na si Slade ang bigla na lamang ikinulong sa mga bisig niya ang nakakangiting si Donovan. Wow, now I get it. There are couples. Marami na akong kaklase na mahilig sa boys love at yo. Wala akong interes sa mga ganoon dati pero ngayon na nakikita ko kung gaano ka-sweet ang dalawa, wala na akong ibang nagawa kundi ang kiligin na lang. Magpapatuloy ang chapter 40.